Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Martes. Ngayon po ay May 12, 2026. Okay, this is a recorded episode pero we're recording this ngayong araw din po. Okay, pag-usapan po natin yung nangyaring kaguluhan dyan sa Senado. Actually, dahil pong story kahapon, no? Yung pagkaka-impeach dito kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Tapos yung pagkapalit ng liderato dyan po sa Senado. Na alam po natin may kaugnayan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinanggal ng mga Sara Duterte supporters itong Senate President Tito Soto at pinalitan ng kanilang tao sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano na alam natin na isang DDS. Okay? At pangatlong storya, ito pong tangkang pag-aresto dito kay Senator Bato de la Rosa dahil confirm na po meron pong ICC warrant laban sa kanya. Ang ginawa niya, nagtago siya dyan sa Senado. Ito po yung mga pag-uusapan natin yung gabi at ang makakausap po natin isang dating senador at ngayon po ay miyembro ng House of Representatives, isa po sa mga very active members ng House Justice Committee at isa po sa mga nag-endorse ng isa po doon sa mga impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. I'd like to welcome again to our program si Congresswoman Leila De Lima. Magandang araw po, magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang araw, magandang gabi. Thank you for having me also. And to your viewers, good evening. Okay, bago po natin pag-usapan itong impeachment, no? Kasi dating miyembro kayo ng ng Senado at kayo meron kayong personal na karanasan, no? Na alam ko pwede niyo ibahagi. Ano po tingin niyo dito sa tangkang pag-aresto kay Bato at yung pagkukup ng Senado sa kanya? Para sa akin po, hindi po maganda yung ganong imahe na parang ginamit, nagpasaklolo si Senator Bato sa institusyon, sa Senado, na nandun silang lahat. And then nakita natin yung video ng paghabulan nila ng NBI. Nakakasira po yan para sa akin sa imahe ng Senado na kukup-kup sila sa isang subject ng warrant of arrest. Ako po noon, you want me to share my experience before. Pagkakatanda nyo po, in-issue yung warrant of arrest noong February 23, 2017. Narinig ko po yun sa balita, mga bandang hapon noong February 23, 2017, na meron na nga pong papunta na isang arresting team ang PNP CIDG. Ang ginawa ko po, umuwi muna po ako, nasa Senado po ako noon, umuwi muna po ako sa bahay para kunin yung aking things at magpaalam sa aking pamilya. And sumusunod sa akin yung arresting team. Meron pang mga media rin na sumunod hanggang dun sa subdivision. So pagkakuha ko po, pagpapaalam ko po sa pamilya, pagkakuha ko nung aking mga things, bumalik po ako sa Senado kasi ayaw ko pong magpa-aresto sa bahay. So bumalik po ako sa Senado at para kausapin din, magpaalam din sa mga staff ko. So nakasunod pa rin sa akin yung arresting team. They know na wala naman akong balak na takasan sila. Kasi nga, nandun sila sa likod at wala naman talaga akong kabalak-balak. I had no intention at all to evade any arrest. Kahit nga po, alam ko, nakalokohan yung mga kaso na yun, yun na yung mga invento lang na mga kaso. So nag-overnight po ako doon sa aking opisina para kausapin yung mga dapat kausapin, lalo na yung aking mga staff at may ilan-ilan po na mga aking mga kasamahan, mga kaibigan, at ilan-ilan din ho sa Senado na pinuntahan din po ako, parang to mga moral booster. So the next day in the morning, dun po ako nag-surrender na habang naghihintay sa akin dun sa my basement, sa parking ng basement, yung arresting team. So I surrendered and I was formally served with a warrant of arrest right then and there. Hindi po ako nagpakupkop, hindi ko po kinausap kung sino man doon,
na pwede ba dito na lang muna ako, pwede ba wag niyo akong isurrender, kasi alam ko pong walang magiging basehan yung ganong request dahil hindi po applicable yung parliamentary immunity, yung parliamentary privilege under the Constitution, yung kapag in session, hindi pwedeng arestuhin ang miyembro ng Kongreso, both houses, the House of Representatives and the Senate. At lalong hindi ito applicable kapag ang ang penalty ay more than 6 years. Ako po yung mga kaso ko noon, illegal drug trafficking daw. And then wala po, hindi po ako nagpakupkop, hindi po ako nagpasaklolo kasi alam kong walang basehan yung ganong move at alam kong hindi yun maganda at ayaw kong madamay yung reputasyon ng Senado bilang institusyon na kukup-kup sila sa isang subject of a warrant of arrest. Meron naman po ako mga remedies noon. So bakit ko po gagamitin ang Senado? Hindi po talaga magiging maganda, and that's exactly what happened yesterday. Parang talagang ginamit ang Senado. At ang tingin ko rin, hindi rin tama yung sinasabi ng bagong Senate President na na binibigyan namin siya ng protective custody. Ano ba yung basis niya? Wala po. Kasi yung ganyan na pagbibigay ng protection, that's more of a tradition which is a non-binding thing. Wala po yan sa batas, wala po yan sa konstitusyon na kapag may inaaresto na miyembro ng Kongreso, whether sa House of Representatives or Senado, ay pwede siyang protektahan ng Senado. Wala po yan sa karapatan o kapangyarihan ng Senado. That is all about enforcement of a valid order. Opo. Congresswoman, kung ganito, no? So walang basehan yung tinatawag na protective custody. Sabi niyo, tradition lang yan, no? Hindi applicable in this case. Meron bang pananagutan itong si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pati na ibang pumigil dito sa pag-serve ng warrant of arrest against Bato de la Rosa? I have to be blunt about it. That's actually obstruction of justice. Obstruction of justice po yan kasi may warrant yung NBI na dala-dala. And it was confirmed later na unsealed na pala yan. Confirmed na ng ICC na merong ganyang warrant of arrest at pinadaan naman pala based on reports. Pinadaan naman pala sa Interpol. And then NBI, just like PNP, is part of the Interpol. So katulad din yan sa pag-aresto noon ng dating Pangulo. Pinadaan din sa Interpol. And therefore, then meron tayo yung Republic Act 9851 na pwedeng isurrender ng Estado ang isang subject ng prosecution doon sa isang tribunal, international tribunal, na nagkakandak na ng investigasyon o nung paglilitis. And that is exactly the situation here. So I'm afraid na pwede talaga siyang i-charge ng obstruction of justice kasi as I said, wala po yan sa kapangyarihan ng sino man na senador, not even the Senate President na magbigay ng protective custody from a lawful enforcement. Okay, so sino pwede magkaso dito kay Alan Peter Cayetano ng obstruction of justice? And realistically, may ibubunga po ba yan? Hindi natin alam kung meron talagang maibubunga yan. Pero for the sake of the rule of law, para ipakita na nanaig talaga ang ating batas dito at wala tayong kinikilala, wala pong above the law, sino man, maski nga Pangulo at pangalawang Pangulo ay hindi above the law. So a Senate President is also not above the law. So NBI po ang pwede. Lalo na yung NBI ang pinigilan, yung mga NBI agents, arresting agents, ang pinigilan ng Senate President. So sa NBI muna and then isasampayan sa DOJ. Okay, yung nakita po natin imahe kahapon, no, si Bato de la Rosa, nagtatatakbo, paakyat sa hagdan ng Senado, nadapa pa. Itong mga ganitong actuations, tapos yung halos nagwawala siya ron sa Senate floor, how do these actions reflect
on him and more importantly, the institution of the Senate? Okay. Unang-una, pathetic po yung scenario na yun. Ano, yung nakita nating video na madapa-dapa siya dahil hinahabol siya nung arresting team. So napaka-pathetic po at nagpapakita ng kaduwagan. So, ayan, nasaan na yung kanyang asal noon? Na hindi ba challenge pa nga niya si former Senator Sonny Trillanes na make my day. Kung gusto mo, ikaw pa ang poposas sa akin. And so what happened to that? What happened to that? So hindi maganda na after all of the yung kayabangan ay duwag naman pala, nagpapakita ng kaduwagan. Siguro hindi niya yan ina-expect. They should have, that was supposed to be a risk na yung ginawa niya, na nagpakita lang siya after months of no-show sa Senado. After months na hindi siya nagtatrabaho sa Senado, nagpakita siya for the purpose lang of the change of leadership. In other words, politika. So hindi naman talaga yung pinakatrabaho, di ba? And then he took the risk. So bakit ngayon gagamitin niya yung institusyon niya para pagtakpan siya, para sumaklolo sa kanya. At hindi nga maganda talaga sa imahe ng Senate as an institution. The Senate as an institution must stand for the rule of law. Senate as an institution must stand for the principles of justice and accountability. Alam nila na ICC yan. Alam nila na nasa kapangyarihan yan ng ICC. Wala ho tayong batas na nagsasabi na kailangan muna ng isang locally issued warrant of arrest bago i-implement ang isang warrant na issued by the ICC. Wala yan po sa 9851 na pwedeng isurrender ng Estado kapag subject ka ng arrest o ng prosecution ng isang international tribunal like the ICC. At saka in the first place po, binanggit niyo yung locally issued warrant of arrest na ito yung nagiging basis nila, di ba, sa pagpapasaklolo nila sa Korte Suprema. Doon po ba sa Constitution, meron po bang distinction doon sa mention ng judge? Wala Dapat po. ba local judge yun? Wala po. Wala pong ganong distinction. It just says about the issuance of warrant of arrest by a judge. And international law forms part of the law of the land. ICC or the Rome Statute is an international law. And kailangan tayong mag-comply kasi nga hindi tayo na-absuelto ng ating obligasyon kahit na withdraw na tayo as member. And this time, just like as I said, yung pag-aresto noon sa dating Pangulo, kinorso ito sa Interpol. At miyembro tayo ng Interpol. We are expected to cooperate with the Interpol. And that was exactly what NBI was doing yesterday. Dito po, how do you break this impasse? Kasi apparently, meron standoff. Hanggang ngayon, as we speak, nagtatago sa Senado si Bato de la Rosa. How do you settle the situation? Kailangan siguro kausapin talaga ang Senate leadership ng let's say NBI o ng PNP and proper authorities of the country. Nakausapin sila na sabihin sa kanila, dito po, meron dito. They have to show the warrant of arrest na ito po ay galing sa ICC at kami po ay hiniling yung aming tulong ng Interpol para i-implement itong warrant of arrest. Or, hindi na kailangan ito nagmahantong sa kaso, sa korte. Kasi nga malinaw naman. Pero kung wala nang ibang choice, then a proper party can go to any proper court to enforce the warrant. But as I said, hindi na sakop yan. Hindi na kailangan ng imprimatur ng isang local judicial institution, isang korte para ipa-implement yung warrant of arrest galing sa ICC. Okay. Sige, puntahan naman po natin itong development din sa Senado kahapon, no? Bago kayo nagbotohan dyan sa plenaryo, dun sa articles of impeachment, nagkaroon po ng pagbabago sa liderato dito sa Senado. Of course, dinideny ni Alan Peter Cayetano
na yung pagtanggal kay Tito Soto ay may kaugnayan doon sa kasunod na hakbang after nung impeachment ng Vice President dyan po sa Kamara. Siyempre, susunod yung impeachment trial. Kayo po, no? How do you see this change in leadership and how this might affect the next phase of the impeachment process, which is supposedly impeachment trial na? Okay, we cannot help suspecting na yung move talaga yon, yung nangyari sa Senado kahapon pagpalit ng liderato, ay konektado sa impeachment. They of course know na kahapon yung voting ng House. They of course know from various sources, from mga advanced statements from certain members of the House na makakakuha talaga ng boto, that the House had the numbers. At yun na nga, overwhelming nga yung pagboto. 257 as against only 25 dissented at may ibang mga nag-abstain. So they were anticipating that already. At alam naman nila na under then SP Soto, before his replacement, kasi may ganun na rin ang mga pronouncements si SP Soto na para sa kanya bibilisan talaga kasi para sa kanya malinaw yung forthwith. So they had to do it already yesterday. Kasi yung House, sigurado, itra-transmit kaagad yan, yung articles of impeachment sa kanila. Kung hindi nga ngayon, baka bukas, i-transmit na yung articles of impeachment sa Senado. And therefore, kailangan na nilang mag-convene. So pero kung ano man ang pinakabalak nila, ang balak ba nila ay harangin talaga ng todo-todo yung impeachment trial na sa pag-convene pa lang ay hindi na sila magko-convene kung anumang rason. They can always come up with any reason like hindi kami naniniwala sa prosesong ito, hindi kami naniniwala na ito ay legitimate, yung objectives dito ay legitimate, kundi ito ay political persecution. Now, hindi natin alam kung ano talaga ang pinakabalak nila. So there could be delays, or kung walang delay, baka some of them will attempt to do that. Di ba meron na yung mga nagsabi na at least 2 members of the Senate na ganun, napipigilan kasi minority nga daw sila noon. So trabaho daw na minority na i-oppose lahat. So kasama na pala yung impeachment. So hindi ho tayo pwedeng sisihin kung meron tayong duda tungkol sa pinakamotibo diyan sa move na yan na palitan yung Senate President. At yung nagpalit, yun na nga, marami sa kanila talagang mga DDS, mga pro-Duterte. Paano po yan? Doon sa pagbabago ng liderato sa Senado, kakaroon kaya ng delay sa transmittal ng articles of impeachment? On the part of the House, I don't think there will be any delay. Kasi alam ng House, all this time, doon pa lang sa committee proceedings, sumusunod ang House sa lahat na proseso. Very fair, very credible, very thorough, and transparent yung mga naging proceedings before the House Committee on Justice, and maski na kahapon, nagkaroon talaga ng tamang proseso after the sponsorship, and it was an excellent sponsorship and defense of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment by the chair of the committee, si Representative Jinky Luistro. Nagkaroon ng interpellation, ng debates, and then voting followed. And after the announcement of the votes, ay nagkaroon ng chance yung mga gustong mag-explain ng kanilang respective votes, yes or no. I was one of those who did that explanation of yes vote. So tamang proseso lagi ang sinusunod ng House. At alam ng House na kailangan din kaagad-agad i-transmit yung articles of impeachment. Okay. Noong 19th Congress po, nagkaroon ng preview on how these DDS senators would handle the impeachment proceedings. Diba? Noong 19th Congress, may pagtatangka na hindi tanggapin yung articles of impeachment. Tapos nagkaroon ng pagmasahe ng issue itong si Alan Peter Cayetano, i-remand na lang daw. Okay? Tapos eventually, nagkaroon ng pagkampi yung Korte Suprema. Dito po sa ang gusto kong tanungin, paano kung talaga umabot sa punto na hindi mag-hold ng trial for one reason or another itong Cayetano Senate?
Ano po Kung yung walang recourse? walang choice po ang prosecution, walang choice ang House na dalhin itong kaso na ito sa Supreme Court. Petition for mandamus. Kasi ministerial duty lang yan sa kanila na tanggapin. Hindi ito discretionary, hindi ito optional na proseso. Since nandyan na yung articles, pag ma-receive na nila yung articles of impeachment, kailangan talaga mag-convene na kaagad sila para magkaroon na ng trial. Siyempre, meron pa yan mga preliminary processes or steps. Like for example, yung pagpapasagot sa impeached official, yung VP. At siyempre may period yan, may 10 days yan na i-accord sa Vice President at meron din option yung prosecution na mag-file ng reply at baka magkaroon ng pre-trial muna. I am not really sure about that, but that's also a possible stage, yung pre-trial para pag-usapan na yung kung ano yung mga ebidensya, ano yung mga ima-mark or para magkaroon na ng marking of documentary exhibits. So kung magmamatigas yung majority ng Senado na sasabihin nila hindi tayo magta-trial o kaya wag na muna ngayon, ano muna, kasi anyway they might interpret in their own favor yung resolution naman o desisyon ng Supreme Court about yung pag-interpret ng forthwith na reasonable period daw can be Longer or earlier or shorter? later or Mm. longer or shorter. So that means nasa interpretasyon ng Senado. So taliwas sa uh, ordinary dictionary meaning of the word forthwith. So yun baka yan ang gagawin nila. But as I said, meron legal recourse po na pwedeng gawin ng House o ng prosecutors. Yun nga po inisip ko kasi baka ma-Chis Escudero na naman ito lalo't sila na uli nasa liderato ng Kamara. 'Di ba yung Chis Escudero interpretation of forthwith umabot ng higit 4 na buwan. So what could Wag stop naman sana. Cayetano from doing the same, hindi po ba? Wag naman sanang ganon ang mangyari because yun na nga kung magdidili-dali pa sila kung ano pa yung mga procedural blockades ang gagawin nila, then they will be in breach of the Constitution already. Apo. Ngayon kayo po ano, I don't know kasi hindi pa nagtatalaga officially yung Kamara ng mga miyembro ng House Prosecution Panel para dito sa impeachment trial, pero you are expected to be part of it, hindi po ba? Yes, I'm Marami expected. nag-e-expect. Okay. Sige. Yes, my names have always been floated and yung Mm. mga pangalan actually na nabanggit na ni Chair Jinky Luistro, yun Opo. talaga ang mga kino-consider. But syempre kailangan muna ng confirmation ng election ng House mismo in Opo. plenary. Ang gusto ko pong malaman, ano yung thought process nyo in terms of preparing to prosecute this case before the Senate, given the fact na marami sa kanila, obviously, na prejudge ng issue. Although sinasabi nila, pag naging senator judges na kami, magiging impartial kami. Pero obvious na obvious, di ba? Ang daming DDS senators na uupo bilang impeachment court senator judges. Syempre po malaking challenge yan sa panel of prosecutors na given what happened in the Senate yesterday and given the new composition of the majority of the Senate, kailangan lang talaga naming kumayod ng husto, kailangan namin mag-prepare ng husto para we should be able to really mount a good prosecution of the charges against the Vice President. Kasi at the end of the day, nasa ano yan na yan, nasa mga ebidensya na yung may present ng prosecution. So ayaw ko na munang isipin at this point, Christian, na baka naman we'll just go through all of these motions of going through a trial, mga evidentiary hearings, and then at the end of the day, ganun ang magiging voting pa rin na yung mga identified na talaga ng mga pro-Duterte, yung mga nasa majority, ganun pa rin ang kanilang inclination to acquit. Kaya malaking challenge po yan sa amin, sa magiging panel of prosecutors to really successfully mount prosecution
of the impeachment case. Okay. Sige, abangan po natin kung talaga magkakaroon ng trial in the first place. Pero in the meantime, maraming salamat po, Congresswoman Leila De Lima, for joining us today dito po sa Facts First. Thank you. Thank you for having me. It's always a pleasure, Christian. Thank you. Salamat po. Salamat. Yan po si Congresswoman Leila De Lima. Yan ang first question, hindi po ba? Magkakaroon ba ng trial? Kasi in the first place, bakit nila tatanggalin si Tito Soto kung wala silang balak na gumawa ng hakbang na papabor dito kay Vice President Sara Duterte? Dahil wag na po tayo magplastikan. DDS po yung Senate majority na nakaupo ngayon sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. And they can always come up with so many excuses with some legal backing as a pretense, no? Legal cover basically to justify certain actions. So nakita na po natin yung preview yan no 19th Congress. Hindi po ba may nagbalak na hindi tanggapin o i-block yung pagko-constitute ng Senado bilang isang impeachment court? Parang natuloy pero dinribol ni Chis Escudero hanggang tumantong doon sa desisyon ng Korte Suprema na highly questionable as far as many legal experts were concerned. Pero yun na po, yun ang patakaran ngayon. Yun po yung desisyon ng Korte Suprema. So ngayon, isipin nyo, bakit kailangan tanggalin si Soto on the day that the House was expected to impeach the Vice President? In short, meron silang balak. At hindi naman po mahirap basahin kung ano yung balak nitong mga DDS senators na ito. Kaya napaka-importante po na tayo, taong bayan, mapagmatyag. Mahirap po pag lantaran tayong ginagago nitong mga leader natin eh. In this case, yung mga nandyan sa Senado. Problema rito, trabaho nila eh. Pag itinransmit na po yung articles of impeachment, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Hindi naman natin sinabi, o sinabi ng konstitusyon, na kinabukasan trial na. Pero ang interpretasyon dito ni then Senate President Tito Soto, sabi niya, kinabukasan, i-constitute niya agad. Ay kukonvene niya agad yung Senado bilang isang impeachment court, pero it would still take time, a reasonable amount of time, bago magkaroon ng actual trial. Siguro after a month. Tama yun, reasonable. Hindi naman yung definition ng Korte Suprema dito sa kanilang pinakahuling resolution o desisyon. Sinabi nila, within a reasonable period na pwede mas maikli, pwede mas mahaba, at ipinapaubayan sa Senado. Ang problema, sa track record ng pagiging abusado o bias in favor of the Dutertes, nitong mga nakaupo ngayon sa Senate leadership, mahirap umasa na magkakaroon talaga sila ng reasonability. Okay? In terms of doing their mandate under the Constitution. And sa akin, napakaliwanag ng trabaho nila no? Try and decide impeachment cases. Kung lumabas pagkatapos ng trial, na wala naman palang kwenta ebidensya laban sa Vice Presidente, i-acquit nyo. Pero kung pipigilan nyo na magkaroon ng trial, anong klase mga senador kayo? Isa yan sa mga trabaho nyo na napaka-basic. At kung ayaw nyong gawin, nakakahiya kayo. Shame on you. Yun lang po. Magandang gabi. See you sa next episode ng ating Facts First podcast ngayong gabi.